Ano kasi, kaya panahon na yun, yung sa 1990s nag-umpisa na yun yung ano, yung yung low intensity conflict, LIC, tapos yung gradual base constriction ng mga militar. Ang isang kamali kasi na nakikita ko dito sa Kalinga, lumubo na yung ano lumubo na talaga yung pwersa. Amak mo dito sa halimbawa pinukpok lang halos 5 barangay na lang ang nang natitira. Halos lahat ng barangay na 18 barangays na na kontrolado na ng Kilusan. Oo, kontrolado ng Kilusan. Halos 5 lang. Ngayon, isipin mo yung pinukpok lang, may 3 batalyon na MB, Milisyang Bayan. Pinukpok alone. Hindi pala 3 batalyon. 3 kumpanya, 1 batalyon. Oo. Mali, hindi 3 batalyon. 3 kumpanya, 1 batalyon na Milisyang Bayan lang. MB yun. Kaya, tapos pira pa yung regular forces. Pira pa yung territorial forces. Lumubo Kaya ang pagkakamali ng partido noon ng samahan, dapat iniwanan yung area, nag-jump off sila sa mga ibang lugar, nag-expand sila para hindi masyadong expose yung area. Kaya doon, halos kita mo, araw-araw makita mo ang mga kasama doon sa barangay, araw-araw nandun sila. Kaya talagang alam na ng militar na yun ang hawak nila. Kaya siyempre, gumawa rin ng militar ng plano para mabawi nila na yung area. Ang kamali doon ng armadong pagkikibaka, dapat nung lumubo na ng tropa, o dumami na ng tropa, dapat nag-expand sa probinsya na mahina pa ang mahina pa ang Kilusan. Halimbawa, dapat nag-expand sa Ifugao, nag-expand sa basta sa ibang probinsya na wala pang mga yung kasi yung bakit dumami. Yung dahilan talaga yung pamibigay ng mga kasama ng meeting, mass meeting ba, educational meeting. Talaga yung kung bakit lumubo. Yun ang isang dahilan. Unti-unti nilang naintindihan talaga yung yung pakikibaka. Pangalawa, isa pa, dati-dati kasi talaga pag sa isang barangay, pag may magnanakaw doon ng mga kalabaw, kahit talagang pag may mga kasama doon, talagang walang magnanakaw, kahit iwanan mo na yung gamit mo doon. Isa pa yun. Tapos, pangalawa, siyempre, wala na yung yung halos dumami na yung mga nakakaunawa, halos paliit na lang Kaya halos mapapasama na rin sila. Ganun yun. Kasi unang siguro kung bakit dumami talagang yung pagbibigay talaga ng ng tuwid-tuwinay pagpapamulat, pagpapapropaganda sila sa mga tao. Tapos siyempre hindi lang naman pagpamamulat ang tinitira kasi ng samahan yung pagkakamali rin ng gobyerno. Tapos dun sa Mabiga Complex, maganda naka-establish yung nila, yung defense nila. Bali 3 yun first line of defense, second line of defense, third line of defense. Kaya bago ka makapasok mismo sa Mabiga Complex, 3 bakod ang dadaanan mo. Unang-una, pag napalaban ka doon, pag nakalusot ka doon sa first line of defense, first line of defense pa lang yun. Pag nabuwag mo yun, mayroon pa yung second line of defense. Yun. Pag nabuwag mo na yun yung second line of defense, mayroon pa yung third line of defense. Tapos pag nabuwag mo yung third line of defense yun, makuha mo na yung makuha mo na yung Mabiga Complex. Pero kung nakuha mo na, siyempre, nakuha mo na yung pangatlong last line of defense, third line of defense, siyempre wala na yung doon. wala na yung wala na yung sinisecure mo. Pero yung lokasyon na lang siguro. Yun. Tapos ang una, gumawa rin sila ng
gumawa sila ng kahit anong paraan, yung mga indigenous weapons ba, yung mga yung traps. Yun. Tapos may malakas kasi ang malakas kasi doon ng kumpleto kasi yung training doon diyan. May yung explosive division nandiyan eh. Ng kilos na Ng time. kilos at that time. Lahat ng yung training ng kumpleto kasi diyan eh. Sila ang nagbibigay ng training ng explosive sa buong Northern Luzon. Kaya ano yan, pagkatapos ng diyan kasi sa Mabiga Complex, pagkatapos ng isang batch na training, mayroon na naman yan. Tuloy-tuloy, yun ang talagang training ground. Mayroon ba talagang ano yan? Kompleto talaga dyan. Mayroon pang noon, parang hindi pa ng computer eh. May computer dyan. May computer, may ilaw ka dyan. Kaya makapagpanood ka ng CD, ng beta. Ganun yun. Kompleto. Yung training doon. Tapos yung suporta talaga makita mo. Yung ulam mo doon, preskong isda na galing dagat. Kung yun doon mo makita yung establishment nila, yung network nila na yung isda na galing apari ay fresh pa, may ice pa, na volume na nakalagay doon. Tapos yung mga supply talagang pakipakite lahat. Yun doon mo makita talagang yung sa Northern Luzon talagang malakas ang suporta. Binibigyan. Tapos meron pang pulong diyan ng Central Command. Kaya nung nag-graduate kami ng commando training diyan, mismo si Romulo Quintanar nag-troops ng line sa diyan sa Mabiga. Yung Pugin kasi, actually Pugin yung Pugin kasi Daga Mabiga, yun ang tinawag na Mabiga Complex. Yung Mabiga Complex kasi dati-dati yung Northern Luzon Command, yung Noli Libertad Command, naka-base dito sa Marag Complex, Marag Valley. Ngayon, bumukol na yung Marag Valley. Talagang alam na ng kalaban na yun talaga ang base ng Northern Luzon Command. Expose na yun. Kaya tinira ng kalaban. Military. Okay, Tinira ng military. Ngayon, nag-tactical move sila. Lumipat sila sa Mabiga Complex. Yun ulit tactically nag-establish ng Northern Luzon Command. Siguro kung magwagi sila sa mga ilang taon pa yan, mga siguro 100 taon o ano pa yan, kasi marami silang i-correct, marami silang i-rectify. Okay. Kaya sa akin, kami nga noon eh. So, talaga kami dito sa Kalinga talagang halos sa amin na yung pinupok sa amin na yung Balbalan, sa amin na ng Pasil, sa amin na ng Tinglayan, Lubwagan. Wala pa rin. Ang hirap. Ngayon, halos nag-uumpisa na pa lang sila. Yung status nila ngayon, halos rectified pa sila. Nag-uumpisa pa lang sila. Kami nga noon, talagang na eh. Kaya dapat marami pang taon yan na dadaanin. Kaya dapat siguro yung kukunting panahon tira ano na nila. Paano lang para Oo, open. At ngayon talagang may balak rin ng gobyerno na yung kumpanya na i-open niya yun. Ang Batong Buhay. Dito naman sa Patag o dito sa banda dito, kaya lumakas din ng kilos protesta ng mga magsasaka dahil dun sa Batong Buhay. Talaga makita mo kasi sa yung tubig, talagang hindi maganda yung tubig ng ilog na ginagamit namin sa pagtubig sa sakahan. Kaya doon namin ipinaliwanag sa mga magsasaka na dapat yung Batong Buhay na yan matigil para yung fresh water na ginagamit natin sa pagsasaka hindi maapektuhan yung mga palay. Pag yun doon talaga yung mga magsasaka talaga nag-grabs nila yun. Dapat talaga yun yung mga issue. Yun yung mga issue na sinakyan ng mga talagang issue na
Malaking bagay Ano yun. pa sa pagkakamali ng pagkukulang ng gobyerno? Ang una-una siguro dito, siyempre, kahit din sa school facilities eh. Kulang-kulang din dito sa area namin, no. Talagang mas inauna pa nila yung mga ibang punduan kaysa yung sa Departamento ng Edukasyon at saka Departamento ng Health. Yun ang isang Naging pagkukulang ng naging gobyerno. pagkukulang ng gobyerno. Magkaisa. Dapat gawin niya rin ng paraan na mapagkaisa ang Pilipino. Tapos tayo rin, ako rin, bigyan nyo rin ako ng trabaho para mapagkaisa ko sila. Para hindi na tayo nag-away-away, ang isipin na lang natin yung development. Hindi yung puro away-away. Walang, ako nga nakipag-away ako ng ilang taon. Isipin mo, kung doon ako establish sana ako ng mga ilang taon, di baka ngayon ilang taon pa lang ako nag-uumpisa ibig sabihin parang sayang yung sayang taon, diba? sayang lang yung 6 na taon. Sana kung yung 6 na taon siguro ginugol ko dun sa Pamilya mo. pamilya siguro yun. Pero at least siguro hindi naman siguro actually sayang na if at least wala siguro wala ako may tutulong ngayon sana sa inyo kung Wala na may share ka. tapos Oo. ako ito rin sa sa barangay namin, tatlo lang yung experience ko din sa Labas. labas. Ang Tatlo paano lang. mga naging basyan. Naging basyan. Amicable settlement, ganun yun eh. Mismo nung paano structural mismo ng yun din ang ko, sinusunod ko. Pero gobyerno talaga. Kung bakit kulang, siguro Prangan lang tayo. yung parang unfair ba yung sharing ng gobyerno kung baga kahit remote area ka na parang napapabayaan Chipera. chipera. Kung sa na nga noon sa ibang bayan kumpleto na yung room nila, may ceiling fan na sila, kumpleto na, may may CR sila. Tapos sa remote area, isipin mo half-day yung halos 2 hours, 1 hour na maglakad ng mga bata na pumunta doon sa ibang school site. Yun ang sa doon. Kaya yung kilusan mismo noon, armado talaga. Nag-organisa rin sila ng mga professionals, ng mga guro. Talaga.